Sa baryo namin, iilan lang yung masasabi kong maginhawa ang buhay. Yung hindi nai-stress kung saan kukuha ng kakainin sa araw-araw. Normal na sa amin na yung iba hindi na nagpapatuloy ng high school pagkatapos ng elementary. Karamihan, mas pinipili ng tumulong sa bukid. Yung iba naman, nangangatulong o nakikipagsapalaran na agad sa Maynila. May mangilan-ngilan katulad naming magkakaklase na nagpupursiging mag-aral dahil na rin sa paghihikayat ng mga magulang namin. Kaya lang dumarating sa punto na nagkakaroon ng matinding problemang pinansyal. Katulad ng nangyari kay Marisa. Ilang buwan nang lumipas pagkatapos ng mangyari kila Erica, nagsabi sa amin si Marisa na titigil na siya sa pag-aaral. Naaksidente kasi ang kuya niya at wala nang kasama ang tatay niya sa bukid. Kailangan nila ng madali ang pagkakakitaan para sa gamot nito. Kaya nagpasya siya na sumama na kay Ate Rima sa Maynila. Si Ate Rima yung pinakakilalang recruiter sa baryo namin. Sa ibinalita ni Marisa, nalungkot kami pati si Sir Gani. Ilang beses pa ngang nag-alok ng tulong si Sir para hindi lang umalis si Marisa pero tumanggi siya. 3 linggo mula nang umalis si Marisa, nakatanggap ng sulat si Rose mula sa kanya. Kaibigan at kaklase din namin si Rose. Nanginginig si Rose nang iabot niya yung sulat kay Sir. Mahinahong inalapag ni Sir yung sulat pagkatapos niyang mabasa. Pero katulad na naman sa nangyari kay Erica, damang-dama na naman namin yung galit niya. Sa sulat ay nanghihingi ng tulong si Marisa. Wala daw siya sa Maynila, kundi nasa Cavite. Hindi din siya kasambahay, kundi pinag-waitress siya sa isang private na club. Okay na sana, 'di ba? Waitress, hindi batak sa trabaho. Pero manyakis halos lahat ang mga customer. Hinihipuan at hinahalikan siya. At ang pinakamasakit, ipinilit siyang inilabas ng isa sa mga parukyano. Nanghingi siya ng tulong kay Ate Rima pero nakihati pa ito sa may-ari ng club sa bayad para sa kanya. Mula noon, gabi-gabi nang inilalabas si Marisa. Hindi siya makaalis kasi nakabali na siya. Tinatakot siya ni Ate Rima at nung may-ari ng club na ipapakulong siya kapag tumakas siya. Yung sulat ipinasuyo niya lang sa kasamahan niyang nakakalabas ng club. Hindi rin siya pinapakain ng maayos. Sa sumunod na araw, absent si Sir Gani. May sakit daw. Pero nang mag-uwian, pinuntahan namin siya sa bahay niya at wala siya doon. May isang lalaki lang kaming naabutan na nagtatanim sa may bakuran. Wala daw si Sir Gani. May inaasikaso. 2 araw na wala si Sir. At sa muling pagpasok niya lantang-lanta siya. Halata ring galing siya sa pag-iyak dahil namumugto ang mga mata niya. Sa mahinang boses sinabi niyang wala si Marisa sa address ng private club na sinabi nito. Pero ang nakapagtataka, nakakatanggap pa rin ng pera mula sa kanya ang tatay niya. Walang alam ang matanda sa nangyari sa anak nito. Ang akala niya, maayos si Marisa. Alam ko na may mangyayaring hindi maganda nang sabihin nila Norman kay Sir Gani na dapat si Ate Rima ang tanungin. Pero tinikom ko ang bibig ko. Nakaramdam pa nga ako ng saya dahil alam kong mapaparusahan ng gaga. Ako pa mismo ang nag-volunteer na magtanong tungkol sa kung kailan ang uwi nito para matsyempuhan siya ni Sir. Pero alam niyo kung anong mas nakakatuwa? Hindi lang din pala ako ang may pakiramdam na may hindi magandang mangyayari kay Ate Rima oras na magkaharap sila ni Sir. Halos lahat pala kaming magkakaklase. Nagpalusot ako sa kapatid ni Ate Rima na gusto ko na ring mga tulong. Kaya nalaman ko agad na tuwing katapusan siya ng buwan kong umuwi. At nang malaman ko yun, pumunta agad ako sa bahay ni Sir. Pero wala na naman siya. Pero andoon yung lalaking nagtatanim noong nakaraan. Pinapasok niya ako at inalok niya ako ng maiinom. May nasikaso si Gani.
Teacher siya, hindi superhero. Sabi nung lalaki pagkabigay sa akin ng baso na punong-puno ng pineapple juice na natatapon na. Hindi ako nakasagot agad. Nagulat ako eh. Tapos yung gulat, naging galit. Siya lang naman ang tumutulong sa amin eh. Masisisi niyo po ba kami kung sa kanya kami tatakbo? Nasa panganib ang kaibigan namin. Walang magawa yung iba. Kung hahayaan namin si Marisa. Tinigil ko nang magsalita. Pakiramdam ko kasi iiyak na ako. Pakiramdam ko rin nun wala akong kwenta. Pero ginulat na naman ako nung lalaki. Kasi tumabi siya sa akin saka hinampas ako sa braso. Ang lakas putang ina, parang lumagutok ang mga buto ko. Ito naman di na mabiro. Masaya nga ako na bumabalik na siya sa dating siya mula nung mamatay ang asawa niya. Taga dito kasi ang asawa niya bago ma-recruit dun sa bundok. Siya ang dahilan bakit bumalik si Gani dito. Gusto niyang makarinig ng mga kwento tungkol sa namayapa niyang asawa. Ang kaso, hindi niya naman yun magawa dahil sa inyo. Pero mas mainam yun. Hindi siya nalulugmok sa nakaraan. Kaya bigyan niyo pa siya ng maraming problema. Nahanap ni Sir Gani si Marisa. Nasa Maynila na siya. Nakatakas siya sa customer na naglabas sa kanya. Yun nga lang, nabugbog at nasaksak muna siya nito bago siya nakatakas. Natiis niya yung sakit. Nakasakay pa siya ng bus pa Maynila. Nang makarating sa terminal, saka siya nawalan ng malay. May mga mabubuting puso ang nagdala sa kanya sa ospital pero dahil wala siyang dalang pagkakakilanlan, hindi alam ng ospital kung sino ang tatawagan. Hindi sinabi ni Sir kung paano niya nahanap si Marisa. Nakatulala lang siya habang nakatingin sa tatay ni Marisa na umiiyak sa tabi ng anak nitong tulog. Nang payagan kasi ng doktor na makalabas na si Marisa ng ospital, inuwi siya agad ni Sir. At nang gabing yun, may iniwan na naman sa harap ng emergency room. Si Ate Rima, 2 kapatid niya, yung boyfriend niya, yung may-ari ng private club, at 5 pang lalaki na kalaunan nalaman namin na yun yung mga customer na naglabas kay Marisa kahit pa alam nilang menor de edad siya. Yung isa sa 5 lalaki, siya yung nambugbog at nanaksak kay Marisa. Siya, si Ate Rima at yung may-ari ng private club ang pinakagrabe sa lahat. Bali lahat ng mga daliri nila, nalagasan din ng ilang ngipin. Kung saan nasaksak si Marisa, meron din si Ate Rima. Yung dalawa, may saksak malapit sa singit. Tapos si Ate Rima, naputol yung 1/4 ng dila. Hindi na siya makapangloloko pa. Gamit ang mabubulaklak niyang mga salita. At nakulong din siya. Pagkagising din ng mga lalaki, kusa nilang isinuko ang mga sarili sa pulisya. Nakulong silang lahat. Hindi rin pumayag yung abogadong nagmagandang loob kay Marisa na hindi magbayad ng danyos perwisyo ang mga sangkot. Nakakalungkot lang na yung mga ibang taga sa amin na na-recruit ni Ate Rima ayaw nang magsampa sa kanya ng reklamo. Ang mahalaga naman daw nabigyan sila nito ng trabaho. Kahit pa ang totoo niloko sila. Nakabalik si Marisa sa pag-aaral. Sa umpisa nahihiya siya, pero pinaramdam ng buong section namin sa kanya na walang nagbago. Na kami pa rin to. Yung makukulit at mga buraot niyang kaklase. Gamit din ang perang ibinayad sa kanya, nakapagtayo sila ng maliit na grocery sa baryo namin na namamayagpag pa rin hanggang ngayon. At si Sir Gani, mas lalo naming naging close. Madalas na rin naming mapansing magkakaklase yung 3 malalaking aso sa harap ng mga bahay namin tuwing gabi. Binabantayan kami. Sinisiguro nilang ligtas ang lahat ng trinara para sa ikaliligaya ng kaibigan nilang si Isagani.